Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Hingin natin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito. At magkakaroon sila ng banal ng pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Pasko na gaganapin sa gabi na 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7 araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadasila sila ng saserdote ng 1 bikis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bikis na ani, magpaparaan kayo sa 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15 araw ng 7 buwan,
magsisimula ang pesta ng Tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito'y yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos day ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya,
Hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapanghamak na tingin at mga salitang mapanlait. Sa mga nagdaang araw po ng ating mabuting balita, pinagnilayang mga mabuting balita tuwing nagkakasama-sama tayo sa banal na misa. Napakinggan at pinagnilayan natin yung mga pagtuturo ni Jesus, pagpapagaling ni Jesus, mga himalang kanyang ginagawa. At ngayon pong araw na ito, sinabi ng ating mabuting balita na umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan, na homecoming. Pero, hindi niya inaasahan, ang sabi sa katapusang pangungusap ng ating mabuting balita, at dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. At sa halip na warm welcome, yan, ay mga mapanghamak na tingin at mapanglait na mga salita ang kanyang natanggap. May mga tinging mapanghamak. Sa tingin pa lamang ay parang matutunaw ka na. Lalo kang manliliit kapag sinamahan pa ng mga salitang, sino ka? O sa English, who you? Minaliit at hinamak din ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-uwi sa kanyang sariling bayan. Hindi matanggap ng kanyang mga kababayan ang kanyang narating. Sunod-sunod na mga katanungan. Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Tatandaan ko po noong ako'y malapit ng ordinahan, siyempre umuwi ako sa amin, nag-imbita. Aba, ay ang sabi ng iba'y hindi makapaniwala. Magkakaanak ng pari, si Mimong Araro. Kasi ang tatay ko po ay mas kilala, hindi kilala sa apelidong Indisyo, kundi doon sa kanyang pamaghat, na Mimong Araro. Kaya pag ako'y nagpapakilala, lalo batang pari, kaya aking pakilala, ako po ang Ararong Munti. Wika po ng isang manunulat, familiarity breeds contempt. Kilala nga naman si Jesus ng kanyang mga kababayan. Hindi kataka-taka kung bakit nila nasambit ang mga katanungan at mga salitang mapanlait na yon. Hindi ba ito? Ikinunig pa nga, ikinunig pa sa kanyang ama. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, si Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?
Malimit po ito pong bahag ito ng mabuting balita. Malimit iba to sa atin na sapagkat yan, sunod sa Panginoong Hesus, ang mahal na Birheng Maria ay pinakamalapit na sa ating puso, sa ating buhay pananampalataya. At may isa po siyang dogma na nagsasabi yung perpetual virginity. At malimit itong gamitin ng mga hindi naniniwala sa dogmang ito. Malinaw daw, may mga kapatid si Jesus. Pero sa original po nitong pagsulat, ay yung kapatid ay hindi nangangahulugang yung kapatid na yung kadugo, iisang inay, sa mga hindi. Di po ba? Yan, malimit sabihin, mga kapatid. Hindi ko naman kayo kapatid, pero malimit natin itong gamitin. Mga tinging mapanglait at mga tinging mapanghamak at mga salitang mapanglait, ito ang hindi inaasahan ng Panginoong Hesus na kanyang matatanggap sa pag-uwi niya sa kanyang sariling bayan. Dito naganap ang sinabi ni San Juan Evangelista, He came to His own, but His own received Him not. Nakakasiguro po tayo, hindi natin ipapakita ang ganitong pagturing sa Panginoon. Ito'y sapagkat alam natin ang kanyang kalikasan. Siya'y tunay na tao at tunay na Diyos. Tunay na Diyos at tunay na tao. Alam nating magagawa niya ang lahat. Hindi po ba nagdiriwang tayo ngayon ng 500 taon ng ating pananampalataya dito sa ating bansa. Hindi man natin siya nakita ng butot balat, pero sumasampalataya tayo. Naniniwala tayo na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi man natin ito magagawa sa Diyos, itong pagbibigay na ito ng negatibong pagtanggap sa Kanya. Ang tanong, paano naman sa ating kapwa? Dito tayo nagpapahayag ng reaksyong negatibo. Kapag alam natin ang pinagmulan o background ng isang tao, siguradong hahamakin at mamaliitin natin. Dito, maaring naipamalas natin ang mga mapanghusgang tingin at mga mapanglait na pananalita. At meron daw po tayong isang ugaling Pilipino. Ewan ko ba kung ito talaga'y ugaling Pilipino. Sa wikang Banyaga, ang tawag ay crab mentality. O sa ating wika ay sinasabing isip talangka. Bakit isip talangka? Sapagkat doon daw po sa bahay ng talangka, o kay katang, kapag nakita nung kasamahan na siya'y lalabas, agad niyang susundan at hihilahin pababa. Sa madaling salita, inggit. At ito'y malinaw sa mga katanungang ibinato ng mga kababayan ng Panginoong Hesus. Ito'y malinaw sa kanila. Tunay na nakapagpapalabo ng paningin at nakagugulo ng desisyon ang inggit. Kung ito'y pumasok sa puso ng tao, wala nang makikitang mabuti sa iba. Ang pakay ng taong naiinggit ay sirain ang taong umaangat. Mga kapatid, maraming mga tao ang may hamak na pasimula, ngunit nagtagumpay
sa buhay. Dala ng pagsisikap at grasya ng Diyos, sila'y nakaahon sa kahirapan at sa bandang huli nagtagumpay. Hindi ba dapat silang hangaan at ituring na inspirasyon sa halip na kainggitan at maliitin? Huwag na sanang maulit ang sinapit ng Panginoong Hesus at huwag sana itong sapitin ng ating kapwa. Sa Diyos, nagsusumikap tayo. Itong sinasabi ng ating tugon sa Salmo, masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Hindi lang awitan, kundi masigla nating patuloy na sambahin, kilalanin ang Diyos na ating kaligtasan. At nawa, sa ating kapwa-tao naman, iwasan natin ang pagiging mapanghusga. Una sa lahat, tumingin muna tayo sa ating mga sarili. At sa halip na kainggitan, naway maging inspirasyon natin kung ano man ang naabot ng ating kapwa. At sabihin din natin taas yung sarili, balang araw, ito'y akin ding magagawa at makakamit sa aking buhay. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat pagsamo, ating sabihin, Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan at may pananalig na isabuhay ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Tayo naway mapalakas sa maalab at walang takot na pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa ating tahanan at kapitbahayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mapagtiis at huwag manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga lugar na hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga magulang ng may kapansanang mga anak, ang mga nag-aalaga sa matatanda, at lahat ng nagdurusa sa kanilang tahanan o sa ospital, naway maging mga tahimik na ehemplo at saksi sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Ang mga namimighati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway kalingain ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ipagdangal ka nawa ng aming buhay. Sa saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga daladalang mga panalangin ng pasalamat at kahilingan sa banal na minsang ito. Diyos sa masalangit, nananalig kaming nananalangin sa iyo na pakikinggan mo ang aming mga mithiin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manglumikha sa libutan, sa iyo pong gagandahang loob naritong aming mayaalay mula sa lupa, at bunga ng aming paggawaan, tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong gagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. O Diyos, amang lumikha, nakikiusap po kami ng mga makasalanan. Tanggapin mo pong aming pagsisi bilang handog upang kami matutungsod sa iyong puso. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming hinihahanda sa iyong banal na dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo't ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami diya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inaialay na.
pumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.